Kahapon inanunsyo ng ating Pangulo yung uplift assistance. Ito na yung pivot or yung next stage ng ating tulong pinansyal para sa ating mga kababayan in light of the energy emergency. Ang total number ng households na makikinabang ay 7.5 million households. Paano natin to pinangkat-pangkat? May tatlong pangkat na nabubuo. Ang unang pangkat ay binubuo ng 3.5 million na households o kabahayan na yan yung mga 4-piece beneficiaries natin, pati na rin yung walang gutom program beneficiaries. Ang walang gutom program beneficiaries, for everybody's information, sila yung tinatawag na food poor. May 750,000 tayo na food poor household. So, poor and then the food poor. The food poor is the lowest, yung pinakamababa na talaga ang kinikita. Ang pangalawang pangkat natin ay binubuo ng 2.5 million na kabahayan. Yan naman ay yung mga tinatawag nating poor na hindi 4-piece kasi meron tayong ganong klaseng mga pamilya. Diba? Kasi remember, sa 4-piece may qualifier. Kailangan meron kang mga anak. Pero meron tayong mga kababayan na hindi nagko-qualify sa 4-piece dahil wala na silang mga anak, pero itinuturin pa rin nating mahirap. On top of that, kasama rin dito yung tinatawag ng DepDev na near poor. Yung near poor, ibig sabihin sila yung mga, kumbaga, ito yung poverty line, the poverty threshold, nandito lang sila. Ibig sabihin, nakapatong isang kalamidad, isang krisis, isang sakuna, isang sakit sa pamilya, maaring bumaba na sila into the poverty, below the poverty line. Ang pangatlo, binubuo ng 1.5 million na kabahayan na hinango natin sa SSS database na tinatawag naman nating low income na mababang kinikita na mga mamamayan natin. Low income earners. Now, let's go through it briefly. The next slide will explain yung 3.5 muna. Group 1. Paano natin sila hinanap? Matatandaan nyo, may database naman tayo existing ang 4-piece at ang walang gutom. So sila rin yon. Ano ang matatanggap nila? One time na 2,000 pesos. Isang beses lamang. Pangalawa, paano naman natin ibibigay sa kanila yon? Ibibigay natin sa kanila yon pamamagitan ng kanilang land bank ATM accounts, hindi na manual. Kasi remember, meron naman silang ATM kung saan nila kinukuha yung cash grants nila. Doon natin ilalagay yung karagdagang 2,000 pesos. Now, para sa walang gutom program, kasi kakaiba tong program, ito yung nasa baba, food credits kasi yung nasa ATM nila, hindi cash. So, pag nag-food redemption sila, isasabay na lang natin yung pagbigay ng cash. Hindi kasi cash binibigay yung sa walang gutom program. Now, the next slide, group number 2. Ito yung 2.5 million na mga pamilya na tinatawag natin na near poor or yung mga poor na hindi 4-piece. Ano ba yung near poor? Yung near poor, yan yung 25% pataas sa poverty threshold. Ibig sabihin, kung yung kinikita na, kung ito yung poverty threshold, mamaya pwede naman yung itanong sa katabi natin sa PSA or sa DepDev, 25% on top of that, yung sahod nun. Ibig sabihin, yung income, hindi sahod, kundi yung income. 25%, hinanap natin sila. Now, paano natin sila tinukoy? Again, wala tong political interference, wala tayong kinuwang listahan mula kahit na kaninong local government official, kahit na kaninong public official, wala ho tayong kinuwang listahan sa kanila. Hinango natin to, tulad ng binanggit ng ating Pangulo, mula sa CBMS or yung Community-Based Monitoring System na ang may hawak naman ang Philippine Statistics Authority. So, wala tayong kinukuhang ibang listahan. Ano ang matatanggap nila? Magkano? Tigda 2,000 kada buwan for the next 6 months. Paano nila matatanggap to? Sabi ng ating Pangulo, digital. Tama po yun. Pero sa unang pagkakataon nito, dahil bago tong mga to, wala silang mga ATM sa record sa atin,
magma-manual payout tayo sa unang pagkakataon. Bakit kailangan gawin yon? Para ma-verify natin, again, buhay pa ba itong mga beneficiary na to? Kasi remember, the CBMS was 2023, so maaring wala na doon yung tao, maaring pumanaw na. We want to make sure kasi we want to make sure na yung mga benepisyaryo ay totoo na mga individual. Pero pagkadating doon sa payout, starting na to next week, makikita nyo pagka-payout ng first 2,000, so alam na natin na validate natin na totoong tao siya, ikukunin na rin namin yung digital wallet niya o yung e-wallet niya, yung GCash number niya. Kasi wala kami nun eh. Para pagdating nung next succeeding na payout, puro through their e-wallets na or land bank account kung meron sila. Alin man sa dalawa. Kaya napaka-importante nung first stage na manual muna to validate and to get their e-wallet, GCash or Maya numbers and as well as their ATM accounts. Etong tatlong pangkat na, I'll go through it. The third group naman, yung tatlong pangatlong pangkat. Ito yung 1.5 na mga manggagawa at ang kanilang mga pamilya na mababa ang kinikita. Later on, pwede nyo naman itanong, pero mas mabilis na lang na tignan natin dito sa table. Kaya nga sa inyo binigyan namin ganyan table. Una, kinuha namin sila mula sa CBMS ulit, ipinasa sa SSS to cross-check. Now, sa SSS, ang naging alituntunin nila, dapat yung monthly salary credit ay 20,000 pesos pababa. So, this is minimum wage, actually. Nakapag-contribute ng once man lang in the past year. At meron silang disbursement account na naka-enroll sa SSS as of April 30, 2026. So, parang 2 months ago. Bakit importante yun? Kasi doon nga natin i-credit na lang yung 2,000 pesos. Ano ba makukuha nila? 2,000 pesos kada buwan for the next 6 months. And tulad ng sinabi ko, automatic na i-credit ng SSS sa kanilang enrolled disbursement accounts. So if you can look at the difference, yung group 2 kaya may manual na first step kasi we need to validate and get enroll their preferred disbursement account. E-wallet ba yan? ATM account ba yan? Basic deposit account to be exact. Now, kailan to sisimulan? Itong tatlo. Yung sa pangkat number 1, as early as Tuesday, tapos na yan kasi nasa credit lang yan. Ganon rin next week, tapos na rin yung group number 3. Yung group number 2, sisimulan na natin yung manual payout at validation and enrollment ng kanilang mga digital accounts starting next week also. Nationwide, tatakbo yan. Ang goal natin, matapos ang malaking porsyento or almost all of this by the end of month of July. Yun ang mandato ng ating Pangulo. Now, I don't want to bore all of you kasi alam ko tanghalian na, pero allow me to just bore you a bit. Just to give you, baka masagot ko na kasi maaari nyo pang itanong. The next slide is a slide prepared to us by our consultants from the PIDS. Alam naman natin that the DSWD relies heavily on PIDS. This is a study vetted also by DepDev. We pinasa namin to sa kanila. Galing to kay Professor Toots Albert, one of the PIDS fellow who did this in behalf of DSWD. We asked them to simulate it. Para madali na lang intindihin. Ang bilang ng mga mahihirap na mga kababayan natin is 14.880 million. Bago nagkaroon ng energy emergency. Ang sinasabi nito, kung wala tayong gagawin, ibig sabihin wala tayong pagkilos na gagawin, lalaki to ng almost 16.222 million. Lulobo siya. Ibig sabihin, maraming mahirap na lalalim sa kahirapan at yung mga near poor mo, kanina na binanggit ko, babagsak yun paloob sa kahirapan. Pero tignan nyo yung numero, yung may color green na 15,004, yan ang magiging bagong bilang ng mahihirap kung gumalaw tayo.
So, ibig sabihin, konti lang yung madadagdag. Kasi with this intervention, mapipigilan natin yung mga mahihirap na lalong lumalim sa kahirapan at yung mga near poor na tinatawag natin, yung nakalabas na sila, lower middle class ngayon, if I may use it. Delikado kasi na pag wala tayong ginawa, isang ganitong shock. Ito ngayon sinasabi nila, one sickness away, one calamity away, one death away from spiraling back to poverty. So if you can see, dahil dito sa programa na to, 1.2 million na pamilya, 1.2 million na pamilya ang ating individual ang ating mapoprotektahan. Ibig sabihin, dahil sa intervention na to, mapipigilan natin ang 1.2 million na Pilipino na maging mahirap. Kasi tignan nyo, again, 14.8 ang current na bilang ng mahirap na Pilipino. Pag wala tayong ginawa, aakyat yan to 16.2. Pero kung gumalaw tayo, 15 million lamang. So, ito yung sinasabi natin na we are trying to protect the most vulnerable of our society para masigurado natin that the gains this past 4 years, diba? Bago nangyari itong energy emergency, ay misigurado natin na hindi mabura because of this ongoing energy emergency. Now, kung titignan nyo yung komento sa tabi, sa 1.2 million na yan, halos 1 million yan ay near poor. Ibig sabihin, we're stopping them from slipping into poverty. Ito yung lagi kasing tinatanong sa amin, paano yung isang kamatayan na lang, isang krisis na lang, babagsak na. So we're stopping them from going into poverty. Malaking bahagi nitong disenyo ng programa na to ay para masigurado na they don't spiral into it. If you look at it, around 1 million ang mapipigilan natin pumasok sa kahirapan because of this intervention. Next slide. Again, kung tinatanong kami kumbaga ito yung table that will show you may system loss ba sa ginagawa. Dahil sa design na to, 70% ng program ng mahihirap natin makakatamasa ng uplift assistance. 94% naman sa hanay ng mga near poor. At yung mga iba pang low income. At 10% yung lower middle class. So ibig sabihin there's something in it for everyone. Yung lalabas na assistance, again, 70% ng poor matatamaan natin, makaka-access. 94% ng near poor makaka-access niyan. At yung iba, 36% ng low income pero hindi siya near poor. Meron kasing ganong category. So you can see na it's spread. Hindi lang yung maririnig natin na, again, bagamat kami yung departamento na tumutulong sa mahirap, hindi lang yun ang mandato namin. Ang mandato namin is protektahan ng lahat para hindi pumasok sa kahirapan. Last slide. Now ito again, I'm sure pag binigay nyo to sa mga office nyo, sila naman ma-interpret nila to. Bakit saan namin hinango yung 2,000 pesos? Bakit 2,000 pesos? Itong simulations na lahat na pinapakita namin are ADB simulations. At tinataya ng ADB na itong energy emergency, ang nawawala doon sa pinakamahihirap natin, the bottom 20%. Doon sa bottom 10%, 790 pesos ang nabubura sa kanilang purchasing power. Ito natalakay rin to sa Senado nung pinatawag kami nung Protect Committee, kung saan nakita doon, tinanong kami, anong gagawin natin kasi nagkaka-inflation, nababawasan yung purchasing power ng ating mga kababayan at pag nabawasan yung purchasing power nila, ang mga nangyayari dyan, kagutuman, food insecurity, yung mga basic needs baka hindi na mabayaran, hindi makapasok ng school. So for the lowest decile, yung pinakamahihirap, 790 pesos ang nawawala. So pag binigyan mo sila yung pinaka nasa dulo, doon sa dulo ng red na arrow, makita nyo, pag binigyan natin sila ng tigda 2,000, it takes into account the moving inflation numbers.
From negative yung purchasing power magiging positive 270 pesos. Ibig sabihin napalitan natin. So theoretically walang magugutom. Hindi sila mababawasan yung purchasing power nila kasi government restored it. And then pagdating naman sa second lowest decile, yung bottom 20, the second lowest decile, ang tinatansya na mawawala sa kanila is 1,094 pesos. Kaya nga sa kanila nakatuon yung design kasi mas malaki yung impact sa kanila. Kaya at 2,000 pesos, mako-compensate natin yun and babalik at least to positive 627 pesos. You guys have your own economist, or I'm not an economist. If you guys have your own economist in your office, you can share this with them. They can review it. For credits, these stimulations ay base sa ADB simulations ng fuel energy emergency. And then ang nag-run ng simulations in behalf of the department is a Professor Toots Albert ng PIDS. Now, but before I entertain questions, gusto ko lang ulitin, yes, the President's, ang direktiba ng ating Pangulo ay automated. So we will do it. We will make sure, except that sa unang pagkakataon sa Group 2, may manual process for validation and enrollment of their preferred platform, whether e-wallet ba yan, USSC ba yan, Palawan Remittance, so and so forth, Land Bank. The whole purpose, bakit 2,000 pesos? Kasi pinipilit natin i-restore yung nawawalang purchasing power nila because of inflationary effects. Mabigat ang binibigay na emphasis nito sa mga nasa gitna. Yung Group 2, Group 3, sila yung mga low-wage earners, yung mga kumikita, nababawasan ang payroll every month because of different taxes. So sila yung binigyan natin ng emphasis, pati na rin yung near poor kung tawagin. Kaya yung disenyo nito is in their favor. At panghuli, tulad ng sinasabi namin, ang departamento, ang mandato masigurado na sa ganito mga pagkakataon ng ating mga mamamayan ay na ang papangalagaan, nalalabanan natin ang kahirapan na wag silang mapitpit pa mas malalim sa kahirapan at sinisigurado natin na yung mga nandun na sa laylayan, konti na lang, baka mahulog sa kahirapan, masigurado natin na hindi sila mapunta tuluyan sa below poverty line.